Praise the Lord! Good morning, everyone. Mula po ang lahat ng Panginoon. Praise God! Welcome everyone sa ating pagsamba. Palakpakan natin ang Panginoon. Ikaw ay may nagumpay sa umagang ito. Praise God! We're all before surprise. Bakit kami nagumpay? Napagtagumpayan natin ang mga araw nito ay unahin ang Panginoon. We seek first the will of God, the kingdom of God. At alam natin ang pangalan ng Panginoon na kapag inunalo natin ang kanyang kalooban, ang kanyang kaharian, ang daw mangyayari? Ang daw? Lahat ng bagay ay idadagdag sa inyo. Kaya sa mga kinukulang, expectedly, may dadagdag na sa inyo. Sa mga kinukulang. Sa mga sobra-sobra, expectedly, nakagdagan ba yan? Expectedly, praise God! Continue po tayo sa ating pong sermon series for the month of June. I know being here in the digital world. Tayo po natin po yun. Ating pong hingin ang destination ng Panginoon. Amang Diyos, salamat sa umagang ito na pagsamba. Bawat sa Panginoon ay nagugulit ng papasalamat sa kabutihan. Sa saksikan namin mo naging tapat ka sa amin. Amang Diyos, sa umagang ito, dala-dala namin Panginoon. Ang aming mga sarili, kaluluwa ng Espiritu, upang nalihim sa ikabanan ang aming taus-puso tayo sa lahat sa iyong kabutihan. Ang pagpuli namin sa ipagiging totoong Diyos sa dakila sa amin. Dala-dala namin Panginoon ang aming mga puso may pagsama ng bawat bahagi ng aming pinanghilig o Diyos sa iyong na katapatan. Sa aming mga pagpuli, kabuhan ka loob na mga Diyos ay maging kakatagdato ito at maging kalarating sa iyong pangalan. Ang Diyos sa mga ito na kung sabat pakikinig ng mga salita, kaya daw ay mga puso isipan Panginoon. Lalo na sa mga puso kayo mong sabat ang lupa upang handa ang sikat na iyong mga salita upang ito tumubog, lumago at magpatibay sa amin. Ang Diyos, araw mo ay malipin sa iyong titulan, ito ang Panginoon Jesus sa may kanya at maiiyak. Sa aking mga langit ang utawin, ay yung salita pinitiwas sa umagang ito. Salita magpapalakas sa mga kapatid ng hihina. Salita magpapagaling sa mga kapatid na may kalamdaman. Salita magbibigay ng pag-asa sa mga kapatid na nawawala ng pag-asa. Salita magbibigay Panginoon ng pananampalataya magpapatibay sa amin. Ang Diyos, Banal na Espiritu, tumisip sa amin sa pakikinig ay malaman namin Panginoon ngayong kalooban ng mga tinig mo sa amin sa Pilipinas sa Panginoon Jesus. Pinaglaman ko namin ang mga Diyos. Okay, so our topic for today is known being real in the digital world. This fill in the blank from saying alone. The only permanent in this world is change. Ang tanging permanente sa mundo ito ay pagbabago. Yan ang permanente. Siyempre, hindi tayo ng mas permanente. Diba? Mas permanente sila ng ginagawa. So, the only permanent in this world is change. Sabi daw, change is inevitable. Meaning, sabi daw, pag inevitable, it is a situation that is unavoidable. No, ang pagbabago daw ay hindi mo kaya iwasan. It's unavoidable. Ano bang bagay na hindi natin kaya iwasan? Kamatayan. We cannot escape from the reality of death. Ano pa ang mga bagay na hindi mo kaya iwasan? Bukod sa utang. Change is inevitable. Talagang magaganap ang pagbabago. Time will change, people will change, everything will change. Talagang may pagbabago. Pero kung magugulat namin mga nagbabago. Okay, because it is a part of our world that is inevitable. It is unavoidable. Our topic for today is unchanging God in this changing world. Hindi na akong review. Doon today na lang pastor yung task ng review dahil isang last Sunday na lang. Para 4 o 5 kagad ang kanyang lecture sa inyo. So, this time, last Sunday na next Sunday, so please be ready sa review ni Pastor Derek niya. So today, we'll talk about the unchanging God in this changing world. Sa Tagalog, ang hindi nagbabagong Diyos sa ating mundo nagbabago. Ano lang tayo? Pwede siyang pinigla. Unchanging God in this changing world.
is a changing God in a changing world. Ito po, it's a theological term for this idea. It is the immutability of God. The immutability ng Diyos na hindi nagbabago. Para pataliin, simply put, God does not change in His essence, attributes, and purpose. Na Diyos daw ay nagbabago sa kanyang pailing Diyos, sa kanyang katangian ng Diyos, at sa kanyang layunin bilang Diyos. Hindi nagbabago ng isip ang Diyos. May bahagi sa Genesis, na kung saan parang nagsisi ang Diyos sa pagkakalikha kay Eva at kay Adan. Kung mabasahin niyo po yung mga talata, parang nagsisi ka. Kasabi ko na dito, parang hindi po. Never nagsisi ang Diyos. Never siya gumawa ng bagay na nagsisisiyan niya. No? Because He is a good God. And an eternal God. And puno-puno na karunungan. So, hindi siya babago sa kanyang katangian ng Diyos at sa kanyang mga layunin bilang Diyos. Now, Psalm 90 verse 5-6, binasa natin kapatid, highlights the contrast between God's eternal nature and the fleeting nature of human life. Chapter 9 of Psalm talks about ang kaibahan ng isang dakilang Diyos niya, hindi nagbabago, sa kaibahan sa tao na tulad natin nagbabago. Fleeting nature, hindi perfect. But let's read about the verse. Lord, you have been our dwelling place throughout all generations. Before the mountains were born, you brought forth the good word. From everlasting to everlasting, you are God. Sabi sa Tagalog, Panginoon namin Diyos, Ikaw ang aming tahanan, buwan pa ng siulang yung Ikaw ang aming angkan. Wala pa ang mundo, hindi mo pa ninanalangin, hindi mo pa nilikha ito sa taibigan, ikaw doon ng Diyos, na ngayon ay magpawala ng God. So, talk about God and eternal God. So, it emphasizes God as a dwelling place and refuge for generation. Well, wala pa, inaasahan ng bayan ng bansa, ng isang katauhan, ang ating Diyos. Refuge for generation. While also acknowledging the brevity and clarity of human existence, likely to the grass that withers and the plant that passes away. Nangangating kung ikukumparaw doon natin, ang Diyos sa tao, napakalayo ng mga buwan. Dahil ang Diyos ay, ang tao ay parang mga damong lilipas lang, parang bahang daraan lang. So, we are wither, we're like grass that withers, we're like plant that passes away. But our God is an eternal God. Eternity to eternity. He exists. Wala siyang simula at wala siyang wakas. The Alpha and the Omega. Siya ang simula at siya ang wakas. So, to all that changing God, ang Diyos na hindi nagbabago. Kung yung natin yung versikulo, balikan natin ko. Yung kukumpara mo ang tao sa Diyos. Nabagkakagabi, hindi pinunta kami yung pastor, kagabi mo. So, napag-usapan namin yung gawa ng Diyos sa buhay namin bilang partner sa this group. During that time sa pastor, we talk about how God is good in the church, in my life, in this life, paano kami pinag-partner. Hanggang sabi ko, I conclude that ako talagang hindi sa akin ang lakas para magpatuloy sa Panginoon. Bukod sa pag-ibig ko sa Diyos, ay nakikita kong gawa ng Diyos sa buhay ko, sa iglesia ito, ang partner ni Pastor ko. Kung saan na paano magpupunta ko sa iglesia ko, nakita ko doon kay Betty, I will be. But I praise God, nakita ko I'm empty with the partnership of Pastor Webb. Tsaka the church is growing, di ba? Kaya sabi ko, hindi ko pinagmamalaki na naging dahilan ako, bahagi ako ng problema. Dahil nababalik sa Diyos na kahit sino naman pwede gamitin ng Diyos sa mga iglesia ang daan nila. Hindi si Pastor Reggie, hindi si Pastor Tony. Pero, it has my privilege that I was chosen para gamitin ng Diyos sa paglago ng iglesia at ibigay na sa akin ang biyaya niya para magawa ko yun. Ako yun. Kahit sino pwede magawa na maging bahagi ng paglago ng church. Even you can be used by God para mapalago ang gawin. Ang pinagpasalamat sa pag ikaw ako ay ginamit niya para sa ministry, para ikaw gamitin niya para padaluyin yung biyaya upang magawa ang kahindahan ng layo sa iglesia. Sa privilege, yun ang pinapagpapalaman ko sa Lord. Salamat na ako yung pinili mo na maging bahagi ng paglago ng iglesia. So, i-credit the
kahit magmalaki kung magmalaki dahil kaya pamalitan ng Diyos, tandaan niya. Kaya hindi na, ay, dahil ng False Church, hindi na nila sa Diyos yan. Ang titingnan ng Diyos, ayan puso mo ang damang pag-amin. Dahil ibubuhos siya sa iyo, ang biyaya, ang lakas kapangyarihan, upang magawa ang kayang-daki ng layunin. Ito yung nakikita ko sa Diyos. Talaga, in my life, God is unchanging God. Ako nagbabago ako sa Diyos. Ikaw nagbabago. Pero do you know that God is so faithful and true that He is not changing in your life. And hindi siya nagbabago sa ating buhay. That changing, our unchanging God. Our common belief, ito ang kalamihan sa amin. Yan, yun. Sa Bible school, naging debate ko lang. The God of Old Testament is different from the God of the New Testament. Sa mga nakabasa ng Bible, ng Old Testament at New Testament, alam mo ba na Old Testament, pagbabasa niyo, parang napaka-violent. Na ang Diyos doon ay parang bilis magaling, ang bilis ng padala ng apoy galing sa langit, para puksain ng mga sabang tao. Kaya, hindi mo nag-aaral ng Biblia. Ikinukumpara nila yung Diyos sa New Testament na parang buhay ng Diyos. Do you know that God did not change? Na ang Diyos ng Old Testament at ang Diyos sa ating ngayon, pareho yan, hindi nagbabago. I-observe mo lang sa pananaw ng tao, sa pag-aaral ng tao, ay ibang Diyos ng Old Testament, ibang Diyos kasi God is full of grace today, full of biyaya, dati full ng batas. Sabi sa Bible, our common belief is that the God of the Old Testament is God of wrath, ng Diyos na lumatipan, ang Diyos ng paninagalit, at sa Diyos ng bagong tipan, ay si God of love. Yan ang karaniwang connotation ng common belief. But Malachi chapter 3 verse 6 said, I, the Lord, will not change. Biblical tayo din. The Bible believing Christians. As well the Bible said, Malachi, the Old Testament tell us that ang Diyos ay hindi nagbabago. No, pagpaliwanag mo natin. The God who pours out His wrath against the sin in the Old Testament is the same God who will inflict the vengeance of eternal punishment on those who do not believe in His Son Jesus. Yung mga nakikita nyo, nababasa nyo. Sa Old Testament, ang ganun na lang, pumatay ang Diyos sa mga samang tao. Alam niyo ba magaganap yan sa atin? Sa ulit pa. Yung God of wrath in the Old Testament, the same God of wrath in the New Testament, especially at the end of the day, at the end times. So, kinover na tayo ng biyaya. That is the special works of God, of Jesus Christ, na yung biyaya mula sa New Testament, hanggang ngayong church age natin, ay may biyaya hindi ganun agad ni Parusa. Pero hindi ba dapat Diyos? Hindi siya yung bumangit ng New Testament. Hindi siya yung nagdalala siya, dinala siya, ang baik-baik mo kasama ng mga pamo. May pagbabago. Pero God is the same God in the Old Testament, is the same God in the New Testament. Second Thessalonians 1:5 basahin sa New Testament tayo. Ang nanay pinagpapatunay na mga taong man ang pagharap ng Diyos upang gawin niya tayong karapat-dapat sa kanyang kaharian na siyang dahilan ng iyong pag-ibig. 6. Gagawin ng Diyos ang harapan, tiyak na kahirapan niya ang mga nagpapahirap sa inyo. So sa New Testament na talagang salita na God is God of wrath. Galit ang Diyos sa kasalanan. Sa ngayon, yung mga taong gumagawa ng kasalanan, nakita niyo parang lalabang mayaman, lalabang bakit mo gano'n, nagsasama tao, pero it's not their days today that they can be judged, that they will be punished by the Lord. Expectedly in the future, at the last days, makakamdam nila ang parusa ng Diyos sa gawa nilang kasalanan. Verse 19 natin. Magdurusa sila na walang kapahamak, walang hanggang kapahamak. At mahihiwalay sila sa Panginoon at sa dahilan ng kapangyarihan. Mangyayari ito sa araw ng kanyang pagparito upang tumanggap ng papuri mula sa kanyang mga hiniran at nagparangal ng lahat ng sinampalataya sa kanya. Kabilang kayo roon sapagkat sinampalatayanan ninyo ang patoong ipinapahayag namin. So those who
those who accepted the Lord Jesus Christ as their Savior, are exempted from this wrath. Exempted tayo. Ikaw, na tumanggap sa Panginoon sa galit na ito. Still, yung galit na ibinuhos niya sa lumatipan, ibubuhos niya iyan sa huling araw. But because of the love of God, because of Jesus Christ died on the cross and resurrected, meron tayo ngayon exception to be part of the wrath, na maging bahagi ng galit ng Diyos. The God who in the New Testament is described as the loving God and now the sent His Son for our salvation, John 3:16. Kaya nga palabang na-visualize na yung image ng Lord, ng Diyos Ama sa New Testament, sa loving God because of His Son. So bakit natin yung impact ng pagdadala niya ng anak niya sa sanlibutan. No? Hindi rin pabago yung sa galing niya sa ay, pinadala ko ng buhay pa mo. He still cannot run. He's the same God who revealed Himself to Moses as merciful and gracious, slow to anger, and abounding in steadfast love and faithfulness, keeping steadfast love for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin. It's the same God, the God of grace in the New Testament, Jesus Christ. It's the same God na tumausap kay Moses na ako daw ay Diyos na mapagmahal, hindi madaling magaling, slow to anger, and abounding in steadfast love and faithfulness. So, kung paano pinakilala ni Jesus ng Diyos Ama kanyang sarili kay Moses, the same way that He introduced Jesus Christ as His Son, who is steadfast in love, abounding in love, slow to anger. So, yung mga quality ng ating Diyos. Masahin na sa Exodus chapter 34:6-7. Si Yahweh nagdaan kay Moses. Si Yahweh nagdaan sa harapan ni Moises, sinabi niya, ako si Yahweh ay mabagin at mapagmahal. Hindi ako madaling magalit. Patuloy ko ipinadama ang aking pag-ibig at ako niya naging pa. Mind you the verse. Sabi daw, we should be like God. We should be like Jesus. Ang sabi ng Diyos, hindi siya madaling magalit. So alam nyo na, sa mga madaling magalit, ano mo sa ugali niya ng Diyos? Ugali niya ni Jesus. Kasi pinakilala niya ang Diyos sa kanya siya raw ay hindi madaling magaling. At patuloy ko may pinadama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling apat. The steadfast love of the Lord. Talagang pala siya. Tinutupad mo ang aking pangako maging sa libo-libo. At patuloy ko pinapatawad ang kanyang kasamaan, pagsuwari at pagkakasala. Ngunit, hindi ko pinalampas ang kasalanan ng Ama at ang pagkakalos sa buhay hanggang sa ikatlong apat na saling lahi. Dito, sa verse 7, it talks about God keep on forgiving if somebody keep on asking for forgiveness. Pero kung isang tao ay bababad sa kanyang kasalanan, magagalit ng Diyos. Mind you, kaya tayo mga Christian na nagkakasala pa rin tayo. Siyempre hindi nagkasala sa tingin ko. Sino? Patayo ka namin dito. Lagay ka namin ng bulakan. Saan ko ka lang, no? Hindi ka naman perfect, di ba? Buong maghapon lang nilipas, nagkakasala pa rin. Na it is either intentionally, accidentally, or included by someone na nagkakasala. Yung mga derivado na nagkakasala, yung hirap yung mga pagkakasalang sinasadya, at yung pagkakasalang bisyo na. Di ba? So, when God, kailan darating ang Diyos na magagaling na sa pagkakasal? Kung di napapatuloy, lalagawang ka ng kamatayan, ginagawa ka sila. So, doon na bubuo mo sa ikuha ng Diyos. Pero, Christians, the salvation of God, yung tatak ng banal na Espiritu, tandaan mo, hindi yan magpapawala sa iyo sa kaligtasan, magamat nagkakasala. God. So our sins may be petty or not. Ang mahalaga doon, maligtasan ang itinatak sa atin ng Diyos. Tandaan nyo, may mga Kristyano kasi na kapag nagkasala niya, piling nga niya siya ligtas. Silipid ka na. Piling niya, no, galing sa diabo po yan. Pero ito naman, kasi ginagamit din ng diabo pag-isip na, pag yan nagkasala ka, ligtas ka. Ginagamit din ng diabo yun, patay ka, gawa ka, nagawa ka siya. Kasi, save naman ako, save for the sake of clean.
Okay? Tandaan nyo, ang taong ligtas, kumikilos ang banal na Diyos sa buhay niya kung hindi siya magpatuloy sa pagkakasala. Bagamat nagkakasala, pero inuudyo ka siya ng banal na Diyos kung may nagkawad at magbago at kung gawin ang pagkakasala. So yun ang tatak ng taong ligtas. Anong tatak? Ay anong taong walang tatak ng kaligtasan? Yung hindi inuudyo ka ng Espiritu magbago. Hindi inuudyo ka ng Espiritu magsisi. Hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Kahit simba na simba, pero sinasabuhay ka ang painubuhay ka sa kanya. In the New Testament, in fact, the New Testament authors consistently claim that the God revealed in the Old Testament is the same God who is now revealing Himself through Jesus Christ. So, pinibigyan niya. It is the same God. The truth is that God has not changed. Hindi nagbabago. James chapter 1 verse 2. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like the shadows. Sabi sa Tagalog, ang lahat ng mabuting bagay, ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buwan sa Diyos. Mula sa Ama, nalulikha ng panglaw sa kalimutan. Hindi siya nagbabago o nagdudulot ng bahagyang dilim dahil sa pagbabago. God, James chapter 30 verse 8, Jesus Christ is saying yesterday, and today, and forever. More verse. Awit, 102, 25-27. Nang pasimula ilikha mo sa libutan, at ang mga kamay mo sa lulikha sa kalangitan. Maliban sa iyo, lahat ay nilikas. At tulad ng damit, lahat ay bubukas. Sila'y humaling para masuot. Ngunit, mananatili ka ng hindi magbabago, walang katapusan ang mga taon mo. Ito ang Diyos. Ang Diyos na hindi babago, walang katapusan ang taon mo. Let's talk about the frailty of man in the changing world. If we have an unchanging God, we have what we call that changing world. Mundong nagbabago. Nakuha na dyan sa sermon na notes nyo. Tatalakay ko yung tatlong general changes in our sa mundo talaga walang climate change. Considerably, climate change is a worldwide problem na. Sabi na present day, climate change includes what global warming, the ongoing increase in the global average temperature. And it's why there is on Earth's climate system. Climate change in the broader sense also includes previous long-term changes to Earth's climate. Diba? So, ano ba ang dahil, sabi, nasira na kayo ozone layer. Dahil sa mga na-invade ng mga chemicals, lalo na yung mga galing sa mga carbon natin. So, lahat ng mga electronics, o kaya mga electric kettle, microwave, yan, mga yan, contributor po yan ng ozone layer. Kaya alam na lahat tayo hindi na gumagamit mo. Hindi nawasan natin. Hindi naman natin iwasan. Nandiyan nga, di ba? Napapaulo ako na tubig sa oras sa kahoy. Pero, it's a contribution of ozone layer. What's the effects of climate change? Rising temperature, sobrang init. Di ba, may tanong ng panahon ng mga tao, naman, hindi naman init ba? Dati, pwede ka pang maglaro sa arawan, ng alas 11, alas 12. Ngayon, hindi ka pwede naman sa alas 9, napakainit na. Noong panahon, makakita kayo mga lumang larawan, mga hindi. Mga ganun nila, yung makiinit. Pero nagpanda pa sila ng kasagsaga ng init, di ba? So hindi ganun kainit. Sabi daw, during that 4 years, mga panahon dati, average ng ating temperature is 25 degrees. Nung araw, sinabi nung araw, napagising mo ay umusok kayo ng libo kayo ng salita. May iba nababalansin nila yun. Pupunta kayo ng bagyo. Pero dito sa mga lowlands, dati, mag-isip ng baga, lumalabas yung buo sa bawang nagiging at yung uso. Sa ngayon daw, average temperature ay 36 degrees. May lagdag na. Average yan. Yan naman dahil dulot ng climate change. Sea level rise, mataas ang tubig sa dagat. Then, drought. Ito yun. Ako yung dalang
na laging yan. So yung plan naman, ganito. So yan, ikaw pa lang, hindi naman nasa yung mundo. Pagkatapos ng nakapasok naman ng tag-tuyot. Hindi na agad, hindi malaman yung temperatura. So yung pinagagawin sa so, the climate change. Nababago ang klima. Kaya pati yung mga tao may tagulo. No? Alam niyo ba, nakapagpalaw na tayo kapasuan ba na yung mga hangin-hanginan, konti na kami yung tagulo. Pero pag-awawan tayo na yung tagulo, kaya kayo may tulong. Kapag tayo nagbuwas niya po. So, apektado tayo ng climate change. Pagbabago, maging ang mundo ay nagbabago. Hindi tumating ang kalikas. Gawa tayo ng verse yan. Sabihin din, hindi ka lumabas. Isaiah chapter 5, verse 45. Matutuyuan mo na lang tayo ba? Mamihita ang sa limutan. Ang langit at ang lupa ay magugulong. Sinira na ang daigdig ng mga naninirahan. Dahil dito, sinira na ang daigdig ng mga naninirahan. So, bibigyan yung ginagawa natin na sinisira natin ang kalikasan na sa Isaiah tayo. Dahil dito, sinuway nila ang katuwa ng Diyos at tinabag ang kanyang mga utos, winasak nila ang walang hanggan. So, part ng Biblia ang climate change. Hey, iba na natin yung climate change. Ano pa ang kahari ng pagbabago? The economic change. Pagbabago ng ekonomiya, sino po nabuhay ng panahon ng mga sa Okay, sige nga. Pabataan tayo, sagutin ang tanong, labasan ng edad. Magkano pinakamurang pamasahe ninawag mo sa dito bata ka? Pastor! Pinakamurang pamasahe. G-Sentimo ang matulungan mo. G-Sentimo! Susunod. Wala na lower? Lower than 10 centavos. Pastor G, saan biyahe? Gano'n malayo? Ano minimum? Parang minimum na, bakit 30 pesos? Mga bata kami, kaya puro ng konti. Puro ng mga pare. Yung G-Centimos regular fare, pag bata daw, 7 centavos. So, yun po. Ako na ako yung high school, 75 centavos. Ay, bali, may 150. Ang pag-plastic nyo? O sino ba dito na makasahin na ng piso? Ha? Hindi na maalala. Kung ano makasahin, sa'yo. Sa'yo na sa'yo. Kaya makakalit sila yun. Hindi kayo na. Okay. So, ang ating gauge ng ekonomiya ay siyempre mga basic commodities. Ganang batayan. Wala tayong pakialam sa mga stocks na yan. Sa mga pagbagsak ng piso sa petrolyan. Basta tayo mga kayan, ano yung ating batayan ng pagbagsak o pagbabago ng ekonomiya? Siyempre, una yung bigas. Noong year 2000 daw, first family na, ang halaga ng bigas per kilo, 20 to 40 pesos. Year 2000 yan. According to Google. Yan, 20 to 40. Kaya dapat mga kaya kasama na natin bago na bayos niya. 20 to 40 yan. O sige ito, na si Ate Bertolin saka. Magkano isang salok? Noong panahon mo, isang salok, kasi naman di wala pa kilo. Magkano na pakilili? Hindi malala. Noong ako salok, mas malala po, mas namayin naman ang salok. O yung mga nilay nga, ano nyo may salok? Box na spare yun. Na walang kinuhan pa, yung box na spare na magawa sa pupunuin niya isang salok yun. Alam mo namin yung mga jeans, isang tao, so parang naman, diba? So ang ginawa niya, nagbabago. Yan, 2020 ang bigas, 20 to 40. Yan daw, kano? 40 to 100. Sino nakabili ng bigas ni Marcos? Sa kadiwa, 20 isang kilo. Sino? Wala pa. Mabato ba? Mabato. Naalala ko rin sa 2000 yun, 2000. Yung pwede na tayo para makabili ng bigas. Sino na nasa nyo? O hindi lang ka dahil nakakaubusan, di ba? Pag malakas ka sa barangay, mas marami ka makukuha ang mabili ng bigas. Ibig sabihin, mayroong 40 to 100. Sino mo nito ang bigas ay 100. Makikikain kami.
Ang bigas, 40 pesos. Ako, 50 to 60 ang bigas. Diba? Kahit walang ulam, hindi naman ang 40 pesos. Kailangan, mag-iulam na ang masarap. Hindi ba na masarap, diba? So, gawin mo, bili ka ng tigong pangeta, bili ka ng tigong 60. Pagaluin mo, magkano yun? 50 pesos na. Lalo. Sino ito ba kayo ng brown rice? Tsaka black rice. Social-socialin kayo. Healthy living. Healthy living kaysa kalibing, di ba? So, mga kayo brown rice. Uy, social. Pero di ba nakakain ba kayo ng brown rice? Na, kahit ang ulam mo yung lechon, di ka masaya. Walang alasa-lasa. Minsan, order boss mo ng diet foods. Ang mahal-mahal niya. Ang ganda ng ulam, ganda ng itsura ng presentation. Hindi isa, walang lasa. Kaya ng hospital. Pero mahal. Ang mahal mo kumain ng healthy living. Hindi ka naman masaya kumakain. Diba? Kung wala ka kumain ng lechon, may maintenance na lang din. Okay, ito po yung rice. Yung batay na pagbabago na ekonomi. Ano ba yung batay na pagbabago? Sa mga meses natin yan, i-year 2000 ang per liter, 11 to 16 pesos. Tama ba lumago ngayon? 50 to 60. Di nasa nature, meron pa umaga na 72. Okay. Di ba, no? Gagaling ng mga oil company, no? Magbababa ng 50 centavos na kataas na ng pinis. Pag natin magpilipan. So, yung mga economy sa fuel, di ba? 11 pesos 16. We're talking about the millennial years, 25 years ago. Now, 25 years, ang bigas, 20 ang kalenta. 25 years ago, ang crudo, 11 to 16, then 50 to 60. Gauge siya po na natin patayan ang ating pong ekonomi. May nakakatid. Kung ang lahat nagbabago, ang ating ekonomi nagbabago. So, part ng ating mundo, ang pagbabago. Kaya ang ating pinipin ngayon, isa lang ang hindi nagbabago, ang tanging Diyos. At dalawa lang ang tapat. Ang Diyos na tapat, at ang tanghaling tapat. Yan lang ang tapat. Okay, let's talk about God's economy. Let's talk about God's economy. It's the more you give, the more you gain. Sa atin ba, nakapitay tayo ng mga ekonomiya, ang ginagawa. Pero one of the testimony of the church is that itong ating church building, natayo ito na panahon ng pandemic, na kung saan mahirap ang pera, pero bumuhos ang biyaya ng Diyos. That's God's economy. Diba, I've said sa Generous people, Generous Church, ito yung tipong kung walang service tayo, walang pandemya, Gini-gini ka sa pinapadala ang mga tayo sinofering ng media. Pero kung di kayo pinuha ng Generous Heart, baka yung pandemya, yung ang dami ng naibon, kasi wala naman church, di wala akong tayo sinofering. Iba ang obligation ng FCL. During that time, bumuhos ang biyaya, kaya na kayo ang ating ikesya. It's God's economy. Narinig mo nga, bagsak ang ginawa that time, but the church, the people of God, was not affected because they give more and they give more. Now, we're not going to talk about giving and prosperity, but tingnan natin na alam niyo ba na sa pagkaman tayo hindi sobra-sobra ang mahalaga, hindi tayo sobrang inuulan. Hindi na mahalaga ang marami. Ang mahalaga, nakakaraposin ka na hindi ka naman, kahit na walang pera, basta walang sakit. Ang mahirap may sakit, nakakapagpera. Diba? So, tingnan natin, ang God's economy is that. God's economy is to work Himself unto us. Ito ang economy ng Diyos. Nagkukilos ang Diyos sa buhay mo. Sa paraan ng paghahanap buhay mo, sa paraan ng paglilingkod mo sa Diyos, sa paraan ng buhay pamilya, sa paggawa ng relasyon. God's economy should work in you. Ito ang economy ng Diyos. Next. Change is people change. Nagbabago ang tao. Okay na sana magbago yung masama, yung mabuti, kaysa yung masama. Nagbago ang tao ko, wala ng church, nagbago ng demonyo. Ibang tao ang sagwa. So, it's a part of the ating nature na nagbabago na.
this change, ang pagbabago ng tao, can stem from various internal and external factors, including personal growth, life experience, relationship, and shifts in beliefs or values. Ba't doon nagbabago ng tao? Kung ba't doon naman external, una, yung tao ay nagbago, gusto niya bumago, personal growth. May tao nagbago siya, bunga ng kanyang mga kawasan sa buhay. Inutama siya yung tama dahil sa pagkakaot na wala na siyang sige, naging magkakaot. Di ba yung mga ganon, nagay sa akin? Relationship. People change because of their relationship. Baka nakasaktan sila, na-debut na shattered. Sinaktan sila ng mga relasyon, kaya nagbago sila. And shifts in beliefs or values, mga nagbago ng pagkakaot. Nagbago ng pananampalataya. Nagbago ng paniniwala, kaya nagbago siya. Let's talk about it. The 4 reasons people change according to leadership expert John Maxwell. Ang tao ko lang babago when they heard enough that they had to change. Mga tao nagbago dahil sobrang nasaktan sila, kaya sila nagbago. May mga tao ganyan. Yung sabi ko, bunga ng failed relationship, bunga ng dinaya, bunga ng takatak sila, bunga ng scam. Those people change because they were hurt. They were hurt. I don't know you. Kung may nagbabago sa'yo, bunga ng mga nararamdaman mo sakit. So that's one of the nature of change in our lives. Na may mga tao, may mga pangyayari na nakabago. Then people change because they see enough that they're inspired to change. May mga tao na bago, kung ano saan nakita inspirasyon sa buhay nila, kaya binigyan yung positive change, di ba? Na dahil nakita mga tao, mentor, that so, because they see people, the model sila sa buhay nila, nagpabago po sa kanila. They were inspired. That's why they're changed. Then there are people who learn enough that they want to change. Yung mga tao, ang dami na natutunan, ang dami na nalaman ay gusto nila magbago. Ay, mali pala ang aking mga ginagawa. Ay, mali pala ang aking opinion. So, itong natutunan ko, I need to change. So, I want to change. Gusto kong magbago. Before, those people they receive enough that they are able to change. Yung mga tao, sobrang biyaya, nakaalam, they learn and educated, na-educate sila, nakapagbago sila. They're able to change. So, those people are changed. Those are the reason why people change. So, huwag kang magtataka na kapag kapatid mo, kapatid na natin, kapamilya mo, o si pastor, may magbabago. Kasi part din ng change. So, kasi ang Diyos naman dito. So, kung ating i-evaluate sa sarili natin, ano mga bagay na dapat magbago? So, we need to change kung meron tayong mga bagay na dapat baguhin. Pero dapat, hindi naman ano yung mga bagay na dapat hindi bago. Kasi, ang may masalita na, dati hindi yan, pero parang naging worse siya kayo. Sana sabi ka, let's get to change for better. Nagbago ka na mas marami, isang nagbago ka na mas marami. Diba? Parang negative, diba? So, we should change in a positive way. So, chapter 19, verse 4, like another verse. Return people back to that saying, return to that true mortals. 1,000 years in your sight are like a day that has gone by, that you're watching the night. So, nakita yung kahinaan ng tao. Ng tao ay kasi bilang ang ating buhay. Hindi nyo ba, friend? Ay, hindi ng buhay natin, pero hindi pa perfect. Ang dami dapat maluwi, ang dami na hindi siya likas na ganap para ma-enjoy ang buhay. Kasi we are prone to do mistake, we are prone to masaktan. So, bakit yun ang ating theory as man? So, para tayo tumutulog na mo, bitagin na mo lang, at kung gawin na lalamtaan, lumilipas. Change. So, talk about this one. People change. Ang tao nyo ba? Talk about your Christian life. Sa buhay Christian, ano ba ang possible na pwedeng magpapago sa iyo sa pagsunod sa Panginoon? Kailangan mo masigurado bilang Kristiyano o bilang church na ikaw ay muling naliligtas. Dati nabiglas ko niya. Inasure ko na sila ang sure na ligtas siya. To sure of yourself na hindi ka magbabago sa Diyos, dapat
patunayan mo sa sarili mo na ikaw ay ligtas. Dapat tunay na naunawa mo ang pundasyon ng iyong pananampalataya ay si Jesus. Yung foundation ng faith mo ay si Jesus. Na siya pinakahawakan mo ng Ebanghelyo. Dapat, alam mo sa sarili mo, na hindi dahil lang sa natulungan ka ng sino man, kaya ka naging Christian. Nakon po. Na, minsan sila makikita na tulungan ka ni Pastor, dahil sinama ka rito, dahil nahihiyakan mo kaya nandito ka kayo kasama namin. Na yun ang pundasyon, bakit ka naging Christian yun. O dahil naging kaibigan niyo si Pastor, naging kaibigan mo, naging tumalang kayo, that's why you're here. How if nagsaulit tayo ng Hungria? At nagbago ka sa Panginoon. O dahil sa empleyado ng isang member ng church, kaya nandito. O dahil, ipinaramdam sa inyo ng FCF family na you belong. Ay, sa church na tanggap ako. Ang mga tao masarap kasama ko siya. How if somebody failed to make you happy in the church? At kung isang pagkakataon na iwan mo siya. Kaya mo lang ang pundasyon at kailangan. How if makaramdam ka ng pagkakisod? Are still attending the church or obeying the Lord? Pero sa natin dito, ano ang pundasyon ng ngayong panahon? Ngayon, anong bagay na nausap sa mga nararamdaman ay magbago at nagbigay sila ng pagkalisaya. You're still following Jesus. You're still serving the Lord. Are you still attending the church? Anong pundasyon? Di ba yung tinatagay ng mga taong natisod? Mababaw lang kasi mababaw ang pundasyon ng kanyang taong. Pero kung malaliman na yung pundasyon ay ang Ebanghelyo at ang pagkamaling sa iyo ng Panginoon, walang magbabago sa iyo sa pagsunod sa Panginoon. Magagantihan mo ang Diyos na hindi nagbabago sa iyo. Ako nga, ay sabi ko, tangkap sa parang may mga gusto mo mag-give up na. Kung ang aking pundasyon ng paglilingkod sa Iglesia na FCF ay yung gana ng mag-value, o yung gana ng magandang pagkisama, o yung gana ng magandang resulta ng aking paglilingkod, hindi magagawa ko yun. Sabi ko kanina, nalagyan ko na sa akin, gana ng Panginoon. Kailaliman dapat ng aming rason kung dapat nagpapatuloy sa Diyos dahil sa Ebanghelyo. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa akin. Na kahit magandang na pastor, di ka effective pastor, baka nainis sa'yo, hindi ba mag-design ka na. Di na yung dahilan para titigilan. Mali na sabihin sa akin ng Panginoon na itinatakoy na kita. Pero it will never be. Hindi tayo tatakbo ng Diyos dahil siya ang Diyos na unang nagmana sa iyo at hindi mababa. Alam pa natin. Climate change. Climate change. Climate change. Economy change. People change. But, let's see. We have a changing God in this changing world. Meron tayong Diyos na hindi nagbabago sa mundong ito ng pagbabago. Now, what does it mean God is unchanging? The immutability of, or unchangeability of God is something that God is unchanging in His character, in His will and promises. Ang Panginoon ng Diyos ay hindi nagbabago. In a world of where everything seems temporary and undeniable, God's unchanging nature provides a solid foundation of faith and trust. Dapat ang solid foundation ng ating pananampalataya at pagpapatuloy sa Diyos ay ang Panginoon. Hindi dahil sa may girlfriend kayo dito, dahil sa may boyfriend kayo dito, hindi dahil sa pinanganak na kayo ng pamilya yung sumisimba dito. Dapat din maging pundasyon ng mga anak. Dapat maging pundasyon dahil lipas ako na aking Panginoon. Lumabas pa kayo sa FCA, malaman naman namin nagpapatuloy sa ibang church, hindi naman sa FCA pangalipas. Mahal din yung patuloy na hindi po ba, hindi yung tinagdala kung saan yung simba. Kahit lang namin, nakapila sa posisyon. So we believers can find security in knowing that God's
love, mercy, and faithfulness are yours. Alamin mo na, lagi yung isipin, na ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang habang awa at yung kanyang katapatan ay hindi nagbabago, magkakaroon ka ng kapanatagan. Yung mga takot mo, mga pag-aalala, yung mga worries, anxiety, mga rejection, regrets, lahat yan, hindi mo sa tayo. Yung mga lungkot, yung mga deeper regrets, hindi mo ni-entertain kasi pinapagpasalar ko na. Kasi pag inisip ko, may emotional ako, may hindi ko repent kasi ginagawa ko, malalang ako sa pag-ibig. Dinadiver ko isip ko na laging, mabuti ang Diyos, bahala ka na ngayon. Kahit yung mga konting tapat, konting sigarat, disputes, Lord, bahala ka na. Ito na bahala ko kasi. Kasi alam ko, Lord, tapat na pagmahal ka. Di ba sasaling na bagay ng tao? Mostly sa mga lalaki, paglaban ng mga babae. Mostly katangian ng mga lalaki, mapagpalantas na kayo. Dapat pag-usapan pag-awayan niya, pero palampas na naman. Kasi bakit? Kunti lang kaya namin sabihin yung mga ang dami ko yung sabihin. Nakatawa yung mga babae. Okay, yun na. After na, sorry, pero mostly talaga, kasi sa lalaki, sa mga babae kasi continuation eh. Sisimulan na lang gabi, kung umaga, nag-usapan na. Okay, pero salita, tulad natin na kung papalampasin natin ang pagpasalas lahat, wala nahingin problema. Nakakitayin ko dito sa Diyos ay nahingin makabuhan, masaya, at tumulo na nabigyan. About the faith you use, the next question for the faith you, what God's unchanging character had you experienced your life? Ano yung walang hanggang pagbabago ng Diyos na naranasan mo sa buhay? Application question is God's nature that you want to experience somehow in your life. Maglista ka na ano ba gusto mong character ng Diyos na gusto mong matalasan sa buhay. Kaya devotion na question for the faith you choose. Praise God. Palabangan natin. God is good. And all the time, ang Diyos ay napakabuti. Tayo natin ngayon, ating pamawitin, napakabuti po ang Diyos. Salamat Panginoon. O Diyos, salamat sa mga salita. Nakilala namin na patuloy namin na nakilala ko Diyos. Diyos na mabuti po yung babago na kasalanan. Hallelujah. Napakabuti po Diyos.